Hello mga kabaslag, kumusta po kayo? Ang tagal kong hindi nakapag-upload. Medyo busy ako ngayon dahil sa ginagawa namin yung building. Inaasikaso namin yung pag-partition dahil sa, yun nga, pinapaupahan natin ang space doon sa bayan. Yun ang topic natin ngayon mga kabaslag. Pag-uusapan natin ay ang for lease business, commercial space for lease. Paano ba ang mag-negosyo ng commercial space? Ang bibigay ko sa inyong idea, yung based sa experience ko din. Hindi naman din ako ganun ka-expert pagdating sa negosyong ito. Pero sabi nga, lakasan lang din talaga ng loob once napapasok ka sa negosyo. Sa akin kasi, nag-list lang din ako ng lote. So, naghanap ako ng lote na malapit mismo sa sentro sa bayan ng Antipolo. Then nung nakakita tayo, saka ako nag-list sa kanila. Kasi nung simula, hindi muna ako nagpa-sublease. Sa akin kasi sublease na eh. Kumbaga, may kontrata kami na ganitong years. So, nasa 25 years yung contract namin. Patatayuan ko ng building. Then after 25 years, dapat mabawi ko siya or kumita ako doon sa pinatayo kong building. Nasa sa akin kung lalagyan ko ng mga negosyo or ipapaupahan ko na lang din. Yun nga, ang ginawa ko, una, nilagyan ko ng mga negosyo. Ang naging problema, hindi nag-click, kaya kinonvert ko siya sa for lease business. Kumbaga, nag-sublease ako. Yun yung pag-uusapan natin ngayon. Maganda ba ang sublease o magpa-lease ng commercial space? Sa experience ko, maganda. I-advise ko sa inyo, once na nagpagawa kayo ng building na pang commercial space, pang for lease, i-maximize niyo yung lugar, yung lote na nakuha ninyo. Sa akin, nasa 750 yung lote na inupahan ko dyan sa Antipolo. Hindi ko masyadong na-maximize kasi hindi ganun kasi talaga yung plano ko nung una. Dahil sa meron akong existing na negosyo noon na kailangan ko ng malaking area for seminar room. Kaya ganun yung disenyo. Kumbaga para siyang nakadesign siya na parang malaking events place pero pwede siyang gawing seminar room. Pwede siyang events place, pwede siyang seminar room. Ganun yung nire-required sa akin dati dun sa negosyo ko. Siyempre, hindi natin hawak yung income ng negosyo. Hindi natin hawak kung malakas ba lagi or minsan hihina din. Kaya anong medyo humina, sabi ko kailangan kong mag-isip ng panibagong pagkakitaan sa building na yun. So sabi ko, gawin ko na lang na paupahan. Maganda ang commercial space mga kabaslag. Basta once na nakapagpagawa ka na ng building, mai-promote mo agad online. Sa akin, ang ginawa kong promotion, pumasok ako sa mga groups ng mga commercial space na ang member nasa 70,000 ang member dun sa group na yon. At doon ako nag-post. Siguro sa loob lang ng isang buwan, napaupahan ko na yung mga pwesto doon sa commercial space ko. So meron akong pwesto na ang sukat ay nasa 120 square meter, meron ding 105 square meter, then sa baba merong 100 square meter, then meron ding 70 square meter, then meron ding maliit nasa 10 square meter, then meron ding sa may harapan, kainan naman yon. Siguro nasa 30 square meter siguro yun. Hindi ko pasukat talaga. Then meron ding maliit din. Siguro nasa 12 square meter. Sa may harapan naman yun. So iba-ibang presyo nun. So, minsan pag-usapan din natin yung about sa pricing ng commercial space. Pero usapan natin ngayon, maganda ba ang commercial space? Yes, maganda po kasi residual income din siya. Once na nakapag-establish ka na ng mga tenant ng commercial space mo, residual yan, kumbaga monthly, darating sa iyong income. Kaya
Pagdating sa pricing, kailangan tama yung pricing mo na ilalabas mo na lahat. Kung meron kang pinapasahurang tao, meron kang binabayaran ng kuryente, tubig man, or meron kang binabayarang yearly na renewal, ganyan, mga taxes, lahat ng mga gastos, ipasok mo na doon sa income nung palis mo ng commercial space mo para sigurado ka talaga na kikita ka talaga doon sa negosyo mong commercial space. Hello mga kabaslag, dito tayo ngayon sa building na yung sinasabi ko sa inyo na pinapo-for lease natin. Ito yung sitwasyon dito sa second floor. Ito yung dating events place na ngayon pinapa-rent na natin or pinapalis na natin ngayon sa mga negosyante. So kung mapapansin niyo, gumawa tayo ng itong partition. Ito bali dalawang dinivide natin sa dalawang pwesto ito. Yung kabila, diyan yung merong umuupa na bilyaran at the same time coffee shop. Ayan. Then dito naman, ito yung office ng telecommunication company. Dito sila mag-o-office. So ito, ginawa ko ito as warehouse. So ito yung maliit na warehouse nila. Then dito, i-divide yan nila rito, mga office ito. And itong dalawang kwarto kasama to sa inupahan. So dito sa taas, dalawang umuupa rito sa taas. Then bukod sa baba, may pinaupahan din tayo doon. Ituturo ko kayo dun sa baba. Papakita ko sa inyo yung mga pinapaupahan natin. Yan guys, pinapaupahan din natin to. So massage naman itong area na to. Nasa 100 square meter. Then ito, pinapaupahan din natin ito. Nasa 70 plus square meter ito. Meron nang kumuha nito, mga Koreano nakasara. Binigay ko na sa kanila yung susi. So nasa 70 plus square meter to. Doon naman sa may bungad, yun yung kainan, yung kubo na yung pinaupahan din natin yun. Tsaka doon sa may bungad, doon may pinaupahan din tayo. Then dito, eto may umuupa rin dito. Real estate naman yung umuupa rito. Then dito kami nag-oopisina. Yan. So pwede rin paupahan ito. Once na may gusto umupa, pwedeng paupahan yan.